We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ate Maru, napapangiti tayo ng gusto kasi bago-bago ng konti itong camera natin. Oo, kasi ang liit niya pero napaka-powerful. I hope nag-change ng dating yung video natin. Ano? Anyway. Sana naman gumanda-ganda at gumwapa-gwapa naman kami sa inyo. Hindi, ikaw given na maganda. Ako, nawawala na ng buhok. Anyway, but thank you sa camera. Thank you, Cam. That's good. So mga radio listeners natin, they just hear our voices. I right? know. Pagbabago po, which is good. Yes. Well, ito po ang programang We Can Do It na papakinggan sa FEBC Radio TV, sa Facebook at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din po sa Channel 185 sa GCTV tuwing Sabado alas 6:30 ng umaga. Yes. Kamusta naman ang ating mga suki dyan? Yes. At we are so thankful na you have been a silent supporter namin. And then we can just take a look at yung mga text nila na napakaganda, very inspiring na nandyan sila palagi. Right. Kapatid. Ate Maru, I always encourage our audience, kaibigan natin sa radyo, sa YouTube, sa Facebook. Alam niyo ho, kwento kami ng kwento rito. We give stories ng ating mga guest. We give stories of explaining the scripture. Meron din tayong counseling portion. Napakaganda. It's very, variety. Yes. Marami tayong pwedeng pag-usapan. However, ang talagang pinakahamon natin ay lahat po ay ma-involve sa gawain ng Panginoon. Tama yun. And we are really speaking to you, Christians. Yes. Na nandyan. Okay? Kahit anong denominasyon ka, yung religious background mo, posibleng hindi kagaya namin. Pero ang hamon namin is for you to be involved in proclaiming yung mensahe ng Panginoon. Yun yung pinaka-desire natin. That's true. Right? At nagpapasalamat tayo because tayo ay we just meet once a week dito sa ating program. Yeah. But what a beautiful connection that we have na ibinigay ni Lord na through this you can talk to us and we can talk to you. Correct. And we can talk to other people and then the sharing time of what the Lord is doing like sa Las Vegas, like last week nating guest, At maririnig pa natin ngayon. Yes, oo. And alam mo, ang daming ginagawa ng ating Panginoon. Yes. And then, siguro, there's no time even to just, magdilidali tayo when it comes to the ministry. Once you have a chance to really tell people about Jesus, please do. Yes, please do. yes. Well, kasi kung minsan, yung pagka sinabi nating ministry, para yan sa mga pastor, para yan sa mga pare, church workers, hindi po ang ministry is all of us. Yes. Tayo pong lahat ng mga gustong sumunod sa Panginoon. Right. Lagi ko sinasabi yun na we desire. We want to follow Christ. We want to follow His footsteps. I know. So, in any place you are in any location you are in, we could always minister. Ate Maru, meron akong mga panahon sa in my own personal growth with the Lord. Lahat naman tayo naghahanap ng growth na gano'n. Yes. Kasi pwede tayong ma-overcome ng negativism, ng doubts, ng fears, ng discouragements, ng worry, pwede yang magpatong-patong at dumating tayo sa point na okay, hindi ko siya ma-handle ngayon. Alam mo, ang
ang turo sa atin, very, very clear na turo sa atin ng Panginoon. Magpahinga ka. Oo, no. Magpahinga ka. Si Lord nga nagpahinga, hindi pa. I know. Magpahinga ka. Siguro lang, lagi ka lang, masyado lang tayo nagiging busy. And, you know, we experience that. Ako, dumadating ako sa panahon na pagka alam ko na overloaded na ako ng responsibilities. At, yun na, nagki-creep in na yung fear, yung worries, and discouragements, sasabihin ko sa aking coworker, hindi mo ako makikita bukas. Nandito ako. Yeah. Mag-ano ako, kukuha ako ng off ko. Correct. So either I take it from my vacation or from my sick leave, you know. And then pupunta lang ako sa dagat. Yun lang ang gagawin ko. I have to go to the beach, commune with the Lord. Hindi ako mag-iisip ng trabaho. Hindi ako mag-iisip ng trabaho. You empty your mind from there. Wow. Empty myself and I give it all to the Lord. Lord, ito yan. Ayoko na siyang problemahin. Ayoko na siyang bitbitin. Tama. Kasi mabigat eh. Yes. Mabigat. Kaya sa'yo siya. Itong ating mind is the seat of so many things that kung hindi tayo careful, that would pull us away from the presence of the Lord. And that happens to me too, because, you know, I have personal problems din, mga kamag-anak, may sakit, may pangangailangan. Tapos nandito ka as if empty-handed ka, you cannot give what you really want to give. And it bothers me a lot. Iniisip ko rin yun, yung ganun. But there are times when just in the morning, I would say, even at the middle of the night, I just talked to the Lord and I said, Lord, hindi ko kaya. I'm recommitting myself. I surrender everything to you because wala rin ako magagawa. Iniisip tayo ng isip ng isip. Hindi naman nangyayari. Diba? Yun daw ang worry. You think on ways what to happen, what to expect na hindi naman mangyayari, na hindi wala ka namang control doon. Exactly. So what a waste of ano. So I just talked to the Lord, just, you know, and then sabi ko, Lord, patulugin mo naman ako. Everything has to be consulted sa ating Panginoon because He knows. Even though hindi pa natin sasabihin, akala mo nakakatago tayo sa Kanya. Wala naman tayo na itatago talaga kay Lord. And also the good thing, Ate Maru, sa ating tumatakbo sa Panginoon is pagka nandun tayo sa ganyang stage, hindi tayo lumalayo sa Diyos. And lumalapit tayo sa Panginoon. Panginoon, alam mo itong sitwasyon ko, hindi ko kaya, tulungan mo ako. And that's yung very, very good reminder because there are some people kung may problema, the more na lumalayo sa Panginoon, hindi Tsaka nagagalit sa Diyos. Yun. Lalapit ka. Lalapit ka talaga sa Kanya kasi wala ka din naman magagawa kung hindi ka tutulungan ng Panginoon. At He will not allow things to happen in your life. Not the way you wanted it, pero sa Kanya yun. And again, going back po, you know, before we end, yung ministry, yung service, ito ho kaya namin to na-share sa inyo and we'd like to minister to you because the Lord has ministered to us. Kasi we're also going through those struggles as well. Kaya ho, yan, pwede nyo rin hong gawin yan sa iba na sa mga struggles ninyo, you could share that to other people. And that's plain service and ministry. We're all in this together. Wow. Thank you, Lord. Thank you. Thank you for you, Lord. Thank you for friends. And thank you for some activities that happen na hindi ka naman napapalayo sa Lord, kundi mas lalo ka napapalapit sa Kanya because of those activities that is related to His service, to serve Him. Napakaganda. Magaan man siya in a way na gusto natin maging magaan, pero talagang pinapagaan ng Panginoon. Di ba? Wow, thank you. Thank you, Lord, so much. Mga kaibigan, ang susunod naming guest ay malalaman ninyo kung paano siya ginagamit ng Panginoon din sa Las Vegas. And nako,
matutuwa kayo. He's a very simple person, but you will be blessed. So, stay put lang kayo dyan mga kaibigan at babalik po kami. Babalik kami. Narito na po ang aming special guest for today. Yes, mga kaibigan, ang guest natin ngayon ay nag-guest natin last week. Yes. At very, very inspiring kasi habang nag-uusap kami, alam mo, ang dami niyang mini-mention sa akin about the ministry. At dumami na, hindi lang sa isang church. Ang dami na nilang outreaches. Alam mo, mga pastor na talagang on fire for the Lord. You know, they operate in their overflow. Correct. Kasi nag-overflow yung blessing ng Panginoon. Amen. And ang ating guest, si Pastor Jun, is very, very humble, but he's faithful in doing the work of the Lord. Yeah, and for those who have missed last week, ang ating guest po ay isang papuri composer. Mayroon siyang kanta sa Papuri 4, Tunay na Pagsamba at inawit ni Bobot Oliva. Papuri 5, Dakilang Mangingibig, inawit naman ni Bobot Almasco. At siya po ay naging Secretary General ng Las Vegas Phil-American Pastoral Movement. And ngayon presently, he is the Senior Pastor of Lord of Harvest, Las Vegas, Nevada. Let's welcome back po, Pastor June Marcelo. Pastor June, kamusta? Ngayon sa kanya pang kaloryan. Mabuti po. Napakabuti po ng Diyos. Amen. Amen. Pastor, we have heard so many things about the ministry sa Las Vegas. Bring us back to how did you start all of this in 3 minutes? Kwento lang, Pastor. Yeah. And then we would like to hear a lot of, inspiring stories from your ministry. Well, praise the Lord. Year 2000 po, galing po ako ng Canada. Actually, para po akong nasa furlough. Na-burnout po ako ng ministry sa Pilipinas. Naglalaro po ako ng international chess po noon sa Canada, all over US. Tapos sabi ko, pahinga na muna ako. Maglaro-laro muna ako dahil yun po ang aking hilig noong araw. Pero one day, may tumawag pong kaibigan. Sabi niya, tulungan mo ako, Brad, dito sa Las Vegas. Meron akong Bible study. Nag-pray naman ako. Sabi niya, parang nangungusap sa akin ng Diyos na dito ka sabi niya sa akin. Nagpunta po ako. Bumiyahe po ako, bus lang Kasi pag naglalaro ako all over US, bus lang. Kasi noong araw, $55 lang yung pamasahe all over. Tapos pagdating ko po ng border ng Las Vegas, alam niyo po, hindi po kayo maniniwala. Ang nakita ko usually sa billboard, ang sinasabi doon, galing pong Utah kasi yun sa 15. Tapos ang nakalagay doon usually, Los Angeles, 300 miles. Tapos Las Vegas, 14 miles. Mga ganun. Ang nakita ko po doon, worship and music. Yung literal na nakita ko sa billboard. And sabi ko, Lord, Lord, ano po kaya yun? Sabi ko, tinanong ko ang Lord na impressed in my heart. Tapos ang ko, we lost Pastor June. Yeah. Hopefully he comes back. That's right. At si Pastor June po, just may idea lang ating mga tagapakinig ngayon at nanonood sa atin. Siya po, he's coming from San Diego. At sa isang hotel, kaya hindi niya masyadong kabisado yung signal doon, yung Wi-Fi doon. Right. Pero babalik siya. He's trying to do that right now. Pero alam mo, ang iba, siya pala ay chess player, naging champion siya at ginamit ni Lord yun for him to come. Naglalaro siya sa Canada. Pero mga naman, how amazing the Lord would lead you to the ministry, no? Now, all of a sudden, may tumawag na lang na, kaibigan, tulungan mo ako dito.
Eh, ang nakita niyang sign, ano? Worship and songs. Instead na Las Vegas, 14 miles. Or mga casino. Oo na, dito. Punta ka dito sa casino, ilang miles lang. Ganun ang mga ano sa Las Vegas. Pero iba ang pinakita sa kanya ng Panginoon. At I'm sure walang billboard na ganun doon. Right. Nung kinukwento niya. But then the Lord gives vision sa kanya mga anak kung saan niya ililid ang kanyang well, again, also I'd like to acknowledge yung pagiging burnout niya sa ministry. So, totoo po yan kasi kung ang panahon po natin ay, we're, even though we're serving the Lord, pero pagka hindi naging balanse, ang paglilingkod natin sa Panginoon. Totoo, mababurnout tayo. That's true. Kaya tayo merong programa kay Doktora Valenzuela. Tama, We need to understand. That's true. Pastor June, nandiyan ka na ba? Para makabalik ka uli dito. And we're discussing and continually hoping na makabalik ka. No? Wala pang mukha yung yung pangalan. So, but then I'm just amazed how the Lord uses His children. Alam nyo, personally po, kung makita niyo si Pastor June, he's very healthy at pero mayroon po siyang I hope he won't mind, may kapansanan, polio, victim din si Pastor, naka-crutches yan. But imagine how many churches ang na-plant niya sa Las Vegas. Correct. At yun yung gusto natin talaga marinig pa dahil yung faithfulness po ng Panginoon sa buhay niya and then yung response niya sa faithfulness ng Lord, He's faithful as well in serving the Lord. Napakaganda. Grabe, no? In spite of that, no? There are people who are so healthy, but then wala, nakatunga nga lang. Right. But welcome back, Pastor. Balik na si Pastor June. Pastor, yes. We were kind of summarizing yung mga nabanggit mo, and then sabi mo nga nakakita ka ng poster on the bus na worship and song instead of casino. Worship and music, and then we started sa mayroong 3-5 families. Pagkatapos naging small church, house church. Kilala niyo siguro si Pastor Benny Aranas sa Lord of Harvest, Los Angeles. Actually, sila yung mga ninuno namin noon sa Chi Alpha Student Center. Sa Maynila pa. Opo, kasama namin po si Pastor Sadora. Siya po yung parang lolo namin o papa. And then, kinover naman niya kami. Nakakatuwa kasi mga pinapadala ng Lord, mga musicians. Kung yung ibang church, medyo kulang sila ng mga worship leader, meron kaming 4 na worship leader. Kulang sila ng drummer, mayroon kaming 5 drummer. Gitarista. Kaya ginagawa namin yung mga nag-umpisa na mga Phil-Am churches. Sina Pastor Rex, sina Pastor Al, mga nagpapadala kami ng musicians to assist them para ma-develop yung mga ministries po nila. Napakaganda, Pastor June, kasi you're there to support the other churches. Kaya yung Las Vegas Phil-Am Association, very solid. Very solid. I really appreciate that. Galing. And then, sige Pastor, go ahead. Hanggang ngayon, buhay pa yung Phil-Am. Every Saturday, meron kaming prayer, 8 to 10. 8 to 9, actually. Kasama si Pastor Rex, siya yung ating chairman ng kaibigan ni Pastor Jonathan. And then we also unite. Okay. Meron din pong unity prayer citywide with the other churches, yung mga mega churches dito. Mga puti, mga black, mga Hispanic, we come together for prayer. Now, sino pastor nag-coordinate on? Kayo mga nag-coordinate o meron ng existing prayer fellowship noon pa? Noon wala pa. So kami yung sa Phil-Am. Pero yung dito naman yung citywide,
mayroong mga nag-organize na mga kapatiran nating mga pastors, black, white. Pero kinontak nila kami kasi naririnig nila na ongoing yung one natin, yung prayer natin, yung regular prayer meeting natin. Tapos in the past, nagkaroon tayo ng 24-hour prayer, praise, and worship. So, pero nung mga nakaraan, dahil nga sa COVID, mayroon na tayo siguro mga 3 hours praise and worship. Pero mayroon tayong in-house, yung mga 24 hours prayer and worship. Sa bahay-bahay na lang muna. Kaya noon, medyo naudlot after po ng kwan. Pero tuloy-tuloy yung regular nating every Saturday na prayer. Wow. Now, Pastor, mayroon din kayong parang institution, right? Parang Bible institution, biblical training. Ikwento nyo sa amin yan. And I know it has blessed a lot of people. Yeah, actually, Pastor Jonathan, hindi natuloy yun. Inumpisa namin, pero yung pastor na aming inaay, medyo naging sakitin. Kaya hindi siya natuloy. So, sige. So far, ilan na, Pastor, yung mga outreaches ninyo all over Vegas? Yeah, ang Lord of Harvest so far, ang expansion niya, hindi siya yung pataas, pero yung pahaba. In other words, we planted churches sa different points ng Las Vegas, parang cross sa south, sa north, sa east, saka sa west. Oh, wow. So we have churches planted in there. Tapos meron kasing malapit dito na, aywan ko kung familiar po kayo, yung Param. It's siguro eastward, westward, west ng Las Vegas. We are starting a church in there also. Kasi ang parang prinsipyo natin, yung bang sabi ni Peter Wagner, the best tool for evangelism is church planting. That's what we are doing. Saka relational, very relational. When we started the church in Las Vegas, pag pinapakilala namin kaming pastor o missionary, titignan kami mula ulo hanggang paa. Kasi tunay ba to? Mga tunay ba to? Kasi siguro marami na silang encounter na naging stumbling block. Baka kaya, so we develop like a relational type of evangelism in church, developing a culture of love sa amin. That's right. Mga churches. Amazing. Tapos so, Pastor, yung mga churches na na-establish nyo, paano yun? Iniikot mo lahat yun o meron ka ng mga inassign na mga leaders doon? May mga pastors na doon. Pero noong bago ako magka-COVID, naiikot-ikot ko din. Ngayon hindi na. Yung na lang, pagka-special na lang. Virtual. Oo. Nakakatawa. Ganun yata talaga, Pastor, ano? Yung, we tried to, and the COVID itself, the pandemic itself, gave us a break. Everyone was, it's a forced Sabbath. Fourth Sabbath sa However, nakita namin, Pastor, ang media, no? Kasi ang mga tao nagpuntahan lahat sa media during the pandemic, and we saw how the ministry ng FEBC was really helpful or had touched millions of people all around the world, right? Pero yun nga, I always take that as it's a pause for me. It's a good pause. Then now we have to rethink and we have to re-strategize. Yes. Sa akin lang, sa nakikita ko lang siguro nakikita ni Lord ang daming ayaw magsimba, no? Ayaw magpunta sa church. Puntahan ko nga kayo sa bahay niyo. Diba? The Lord has a way. The Lord has a way of calling our attention. Kaya we thank for that.
sa mga experiences natin. Yeah. May isang question pa ako. Sige. Go ahead. Pastor, how do you appoint or seek out yung mga leaders mo? Siyempre, first and foremost, siyempre yung kanilang proven ministry. Yeah. Pagka yung kanilang track record, tapos yung kanilang character, tapos yung desire for training, kasi kung baga yung iba, they are so serious in kanilang training, they enroll online, although mayroon kaming mga training in the church, pero yung iba talagang nag-enroll sila, nag-study sila online. Wow, that's good to hear. Yung iba naman yung hands-on, yung on the job, kasi sabi nga nila yung style ko raw parang unorthodox. Yung bang yung hands-on, yung talagang sinasalang ko on the spot. Kaya yung iba natatakot sa akin, mag-ingat kayo, si Pastor, iaasang kayo. Pero praise God, naman, maraming rise up na leaders. Amen. It's giving them the opportunity. Correct. Kahit madapa sila, nandiyan ka naman, sasuluhin mo naman sila. Tama. At saka kung minsan yung mga instant assignment that makes you, yung lumalaban ka, yung tumatapang ka na all of a sudden, kaya ko pala. Kung hindi ako nilagay sa situation na gano'n. Diba? I'd like to highlight yung sinabi ni Pastor, yung relational yung kanilang ministry philosophy. Kasi pagka relational ka, I mean, definitely theologically God is relational. Jesus is very relational. Pagka nadapa nga, nandyan ka kagad alalayan mo naman okay pala, pare-pareho naman kaming lulusong at lalaban dito sa mga kaharap natin. So maganda. I like relational, yung friendship evangelism, yung nandun yung support emotionally, physically, mentally. Napakaganda. Ate Maru, every time napupunta tayo ng Las Vegas, meron tayo mga tao ron na kaibigan natin. Na they trust us, we trust them. Yeah. And when we share the ministry to them, that's right. Pastor, could you share the actual address of your church? We might have some people listening right now. Kaya may kamag-anak sila dito sa area sa Las Vegas, and they wanted them to go to your church. So pwede, Pastor, sabihin niyo yung address at saka yung time ng worship. Yeah. Yung sa main church, Lord of Harvest Las Vegas main church, ay sa may Chinatown, 5818 Spring Mountain Road, Suite 217 to 218. Yun yung main namin. 5818 Spring Mountain Road, Suite 217-218, Las Vegas, Nevada, 89146. Pastor, mayroon may website? Service hours. Mayroon. Lord of Harvest lang. Pero ang dami kasing Lord of Harvest, yung mayroon yung aming, yung sa Los Angeles, mayroon. Kay Pastor Benny. Mayroon din sa Batangas, Lord of Harvest Outreach nga pala namin yung sa Batangas. Lord of Harvest. Wow. Tapos yung sa may Quezon, si Pastor Benny, nag-umpisa sila sa Quezon. Tapos mayroon sa South, sa East, saka Kaya Lord of Harvest lang siguro, hanapin nila Las Vegas, yun lang. Okay. Yeah. And then in yung mga services, what time? Anong time, Pastor? 11 ng umaga, Sunday, tapos 6 ng gabi. Okay. Pero yung in-between, may mga Hispanic services, pero ibang location naman, 3 p.m. Tapos yung sa North, 2 p.m. Sa South, 6 p.m. Sa 3 p.m. din yung sa East. So, pero tignan na lang nila sa para matandaan nila sa online. Oh, wow.
Pastor, thank you so much for sharing your ministry, the ministry of the Lord sa Las Vegas, mga kaibigan. And then you have a place to go and worship the Lord na i-mention ni Pastor. So, Pastor, muli maraming salamat for sharing your life, your ministry, and how the Lord has led you up to this point of your life. Regards to the family, regards to Mimi, and the whole family, may apo ka na, Pastor? Magtatatlo na po. So, Pastor, maraming salamat muli and God bless you. Ito po ating salamat. programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganon din sa channel 185 sa GCTV. Well, sa pangalan po ni Pastor June Marcelo, ito naman po inyong mga lingkod, Jonathan Mortiz. At Ate Maru Cepeda Javier, nagsasabing we'll see you again next week dito po sa ating We Can Do It. Bye-bye. God bless. Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.